Magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay at tagapakinig mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba pang karating bansa. Kumusta po kayo ngayong lahat? Pag-uusapan po natin ngayon itong panibagong modus na kung saan ang mga senior citizen po ang binibiktima. Alamin po natin itong modus na ito upang ating maiwasan. Mag-subscribe na sa aming YouTube channel dahil dapat updated ka. Isyushera! Sa modus po na ito ay mga senior citizen po ang biktima. Ang ginagawa po ng mga suspect ay nag-aabang po sila doon sa mga ATM at kapag mayroon pong mga senior citizen na magwi-withdraw, ay yun po yung kanilang pinupuntirya. Nagagawa po ng mga suspect na makuha ang lahat ng perang laman ng ATM ng senior citizen na kanilang binibiktima. Ganito po ang kanilang siste. Mag-o-offer sila ng tulong sa senior citizen na nahihirapang mag-withdraw ng pera. So yun po, kapag nakita nila na yung senior citizen ay nahihirapang mag-withdraw, ay agad na silang lalapit at kunwari mag-o-offer ng tulong dito sa kawawang senior citizen. Pagkatapos ay tatanong niya sa biktima ang PIN number para siya na ang maglagay. Naku po, ito po yung wag na wag ninyong gagawin. Ang ibigay ang inyong PIN number sa hindi niyo po kakilala. Lalo na sa kasama niyo lamang doon sa pila habang kayo kumukuha ng pera sa ATM. Huwag na huwag niyo pong gagawing magtiwala agad-agad. Lalo na po yung ating PIN number, napakahalaga po niyan. At hindi dapat ibinibigay sa iba. Kapag naibigay na ng biktima ang kanyang PIN number sa suspect, itong suspect po ay maglalagay naman ng glue sa machine. At pagkatapos niyan ay magmumuka ng hindi ito gumagana dahil hindi na mailuwa ng ATM ang card. Dahil dyan, papayuhan po niya ang biktima na i-report na ito sa bangko. Kapag itong biktima ay umalis na, yun na po yung pagkakataon ng suspect para isagawa ang kanyang modus. Kapag umalis na ang biktima ay doon na tatanggalin ng suspect ang glue at kukunin na ang pera. At syempre, pagka nakuha na niya ang pera, ay agad na itong mawawala at talagang iiskapo na po. Pagbalik ng biktima, ay wala na po itong suspect dahil agad na po itong tumakas. So, grabe po ano? Sa hirap po ng buhay ay nagagawa pa pong manlamang at manloko nitong mga ganitong tao. At salamat sa ating mga kapulisan dahil nahuli na po ang isa sa kanila na tinaguriang Glue Lady. Ayan po. Ayan po yung nahuli na ng mga pulisya. Ayan, napakalaki ng katawan. Ayan, kilalaki ng katawan, hindi magtrabaho ng patas. Ano ho? Ayan. Doble ingat po tayo. Sa panahon ngayon ay marami na po ang mga kawatan at mga modus. Dapat po ay maging mapanuri. Talagang dapat po ay huwag basta-basta magtitiwala sa kahit na sino. Lalo na doon sa mga hindi naman natin kilala at ngayon lang natin nakita. Sa mga senior citizen po, kung kayo po ay kukuha ng inyong pera sa inyong ATM, ay siguraduhin meron po kayong kasama na kapamilya o kaya kamag-anak o maaaring inyong kaibigan. Basta inyong mapagkakatiwalaan. Kung wala naman po talaga, wala talagang pwedeng sumama sa inyo, ay humingi po kayo ng assistance doon sa mga otoridad, katulad na lamang ng mga empleyado sa bangko o ng gwardya. Huwag po tayo basta-basta hihingi ng tulong o magtitiwala sa
mga tao kasama natin doon sa pila. Lalo na kung kahina-hinala yung kanilang kinikilos. Diba po? Mas maigi na pong mag-ingat. So, ayan po, yan ang isa sa mga modus na ginagawa ng mga kawatan. Ano ang inyong reaksyon patungkol dito? Para sa iba pang mga katanungan o suhestyon, i-comment nyo lamang sa ating comment section.